Bigla na lang sumiklab ang apoy habang nagpaplantsa ang lalaking ito. Pahigop yung tunog niya na malakas. Ano nga bang nangyari at paano ito maiiwasan? Sa Facebook account ng content creator na si Edruin, madalas siyang mag-post ng kanyang a day in the life videos. Pero may isang araw daw sa buhay niya na ayaw niya maulit pa. Kuha raw ng kanilang CCTV ang video na ito. Isang umaga habang naghahanda para sa pagpasok ng kanyang anak. Then nung time na yon, magpaplansya na nga ako. Ini-slide ko siya para mag-init pati yung plansyahan. Hanggang sa ang plantsyang nabili niya online ay biglang ang kanyang anak na napasigaw na lang sa takot. Siyempre, nagulat ako, nabigla ako dun sa pangyayaring yun. Kasi malapit sa kamay ko yung pagliyab. Pahigop yung tunog niya na malakas. Ano nga kaya ang dahilan ng pagliyab ng plancha ni Edruin? Alam niyo ba na bago pa na-imbento ang electric plancha, gumagamit ang mga tao ng pinapainit na metal o bato para ma-straighten ang mga lukot at gusot na damit. Noong 1800, sumikat na tinatawag na flat iron na pinapainit muna sa kalan bago gamitin. At noong late 19th century naman na imbento ang electric plancha, mas convenient na dahil hindi na kailangan ng apoy para uminit. Alam niyo po ba, yung top appliances na pwedeng pagbura ng sunog ayon sa Bureau of Fire Protection sa Pilipinas? Pagbigyan isa. Electric fan. Correct. Cellphone na nakacharge. Cellphone na nakacharge. Correct. TV. TV is... Walang TV. Walang TV. Oven. Oven is... Oven toaster, pwede. Correct. Tawag dito yung... Oy, sumisilip. Tawag dito. Time's up. Sir, Electric stove. electric stove is correct. Battery charge. Battery charger is correct. Super tangke. Super kalan. Super tangke, ba't hindi po yung super tangke? Super kalan. Super kalan is... Air condition. Air condition is... Wala pong air condition. Sir, panalo po kayo. Mabuti na lang at wala raw damage o nasaktan sa nangyari ng pagliyab. Kasi nung pagliyab niya mismo, umusok lang, then wala nang nangyari. Nataranta din ako pero andun pa rin yung mindset na hubutin ko agad yung saksak. Ayon kay Edruin, posible raw na sa wiring ng plancha nagbulang spark. Siguro katagalan, siguro kakapold, nagkalamat, nagdikit sila doon sa loob. Ang paalala ng BFP, Siguraduhin tangkilikin lamang yung mga DTI approved. So wag na tayong tumangkilik ng mga mumurahing hindi pasado sa quality ng Bureau Product Standard ng DTI o di kaya yung walang mga PS mark o di kaya yung kung galing sa ibang bansa naman walang ICC from the said department, no? dapat din maging maingat sa paggamit ng appliances. Pag hindi na natin ginagamit, make sure na i-unplug, lalo na pag walang tao sa tahanan. Huwag rin i-abuse ng husto na hindi pinapahinga. Ngayong Fire Prevention Month, doble ingat sa bawat sindi at saksak. Dahil sa isang iglap lang, pwedeng magliyab ang lahat. Dami mong alam, Kuya.